Nagkaroon nga kami ng biglaang ride na kung saan pupunta kami ng Monte Maria sa Batangas. Kahit isa sa amin hindi pa nakakapunta doon. At dahil first time namin pupunta doon, iba sa amin na hindi na natulog sa sobrang excited. At dito ay makakasama namin si Kurt, Richard, at si Mer na palagi ko nakakasama kapag nagra-ride ako. At syempre yung misis niya. At alas 2 na nga nung umalis ako ng bahay. At ang plano namin ay dadaan ako muna si Richard sa Sangandaan. At yung iba ay sa may Cubao na. Hindi pa nga nagtatagalan, may nadaanan na agad ako na aksidente. Na para bang nire-recommend ako na mag-iingat kami sa biyahe. Kaya napadasalan lang ako bigla. Nung dumating na nga ako ng meetup namin ni Richard ay naghintay pa ako ng 30 minutes. Hintayin natin, sandali. Hindi kasi nagre-reply eh. At sa wakas dumating na din siya. Agad na din kami pumunta sa second meetup namin sa Cubao. Maya nga ay dumating na din kami ng Cubao. At hindi rin nagtagal ay nag-ride out na din kami. At habang binabaybay namin ang kahabaan ng EDSA ay nandito na kami sa underpass ng Ayala. At halos lahat sa amin ay hindi pa nakakain. Pero napag-usapan namin na sa Batangas na kami kakain. At dito nga kami dumaan sa Osmeña Highway patungo sa service road. At pagkatapos namin baybayin ng Parañaque, Muntinlupa, Laguna ay nandito na kami sa Santo Tomas, Batangas. Kaya dito na kami nagsimula maghanap ng makakainan. Dito ay nagkahiwalay pa kami dahil sila ay kumaliwa at kami naman ay dumiretso. Kaya hinintay muna namin sila dito. Ay, dumiretso ka? Diretso yung tinuturo eh. Dumiretso ka? Diretso yung tinuturo eh. Asan pa? Ala, maluwa ako. Sige, hintay kita dito. Ang sakto nga, may kainan dito sa pinaghihintayan namin. At dahil minsan lang kami makapunta dito, ang hinahanap namin ay syempre ay Loming Batangas at Gotong Batangas. Kaya naghanap pa ulit kami ng makakainan. Hanggang sa dumating na nga kami dito sa Arco ng Tanawat at Lipa, Batangas. Habang papalapit nga kami ng papalapit sa pupuntahan namin ay lalong gumaganda nga ang daan papunta doon. Kaya tumabi muna kami para magpahinga sandali at magpicture. Tapos ito, bumakbak na kami ulit. Dito nga ay in-enjoy na namin yung kalsada. Na kahit gutom na kami ay hindi namin nararamdaman sa ganda ng daan. Hanggang sa may nakita na nga kami nakakainan. Dito yan sa Quatox Lumihan. Medyo malapit na rin to sa pupuntahan namin. Kaya agad na kami huminto para kumain. Tapos nga namin kumain ay bumagbag na ulit kami. At habang papalapit nga kami ay lalong gumagat pa yung view. Kaya na-exit pa kami lalo. Hanggang sa nadaanan na nga namin itong lagi kong nakikita sa Facebook at TikTok. Napaka-solid dito mga tol. Walang cellphone. Kilid. Wala na kayo doon. Wala akong cellphone. Kaya huminto muna kami para magpicture. Katapos nga dyan ay umalis natin kami. Dito nga ay nasa tabi na kami ng dagat. Pagdating dito ay namangha ako sa ganda ng lugar. Parang nasa ibang bansa ka. Kaya lalo pa kami na-excite sa pumuntahan namin. Dito nga sa part na to ay nakikita na namin sa malayo si Mama Mary. At yun sa wakas nakarating na rin kami. Pagdating nga dito sa entrance ay may bayad ng motor 20 pesos. 50 naman sa 4 wheels. At dito sa part na to ay naghahanap na kami ng pwedeng parkingan. Dito nga ay paket na kami. Sobrang daming tao mga tol. Dito nga ay nakarating na kami sa taas. Dito yan sa baba ng glass walk. Maya nga habang tumitingin kami sa paligid ay nakita ko ang isang tropa ko. Nag-race din pala sila dito. At dito nga ay sinabi niya sa amin kung ano naging experience nila sa pag-akit nila ng glass walk. Kaya naman, kaya. Hindi ako umili sa baba. May oras, pre. Wala nang patumpik-tumpik pa, makitami agad. Sa mga hindi nakakaalam mga tol, takot nga pala ako sa height. Pero dahil nandito na tayo ay laban na. Dito nga pala may bayad na 300 per person. 20 minutes na yun mga tol. Dito nga ay parang nanginginig nga yung mga tuhod ko. Hindi talaga ako sanay sa matataas na lugar. Kaya hindi na ako umabot hanggang dulo. Wala pa yatang 10 minuto nung bumalik ako. After nga namin sa glasswalk, kaya akit pa sana kami sa taas ni Mama Mary. Subalit umambo na sa part na to. Kaya nagpicture na lang kami at tumano-tano sa kapaligiran. Pagkatapos nga namin magpenga, hindi na rin nagtagal ay napag-usapan na din namin umuwi dahil quick ride lang naman to. Bago nga pala kami umuwi, naganap muna kami ng Goto Batangas para masulit talaga namin ang biyahe namin. At yun lang mga tol, sinare lang namin ang biyahe namin. At kung umabot ka sa part na to ay maraming salamat na agad. At ito ang naging biyahe namin sa Monte Maria, Batangas.